ng kamyas. Ayan! So, dahil hitik na hitik sa bunga ang aming kamyas, napagdiskitahan ko ang i-harvest na to upang mapakinabangan naman. Tingnan niyo naman kung gaano kadami yan. Pinaksiw, pinangat na namin lahat-lahat, hindi pa rin siya nauubos. Ewan ko na lang kung di ka pa rin maubos ngayon. So dahil wala kaming may ulam at nakaka-stress nga naman talaga yung mga bilihin, ito na lang muna ang aming naisipang ulam, mga miss. Kita niyo naman yan, hitik na hitik talaga. Salamat nga pala sa dalawang chikiting katulong ko. Hindi dahil sa inyo, hindi mapapadali yung trabaho ko. Ang laki ng ambag na ginagawa niyo, tagahawak ba naman, tapos tagatapon ng kamyas, diba? San ka pa? Imbis na mapadali, mas napapatagal ako kasi tinatapon ng isang maliit. So nasa pangalawang planggana na nga pala ako. Kinuha ko na yung planggana dun sa dalawa kasi imbis na mapadali, mas lalo akong nagpapatagal. Sinisimot ko na nga pala yung laman ng puno para marami akong maigulay. Meron pala dito sa baba, kanina pa ako pabalik-balik, hindi ko siya napansin. So, ayan na nga, ayan. For the buwis buhay mo ng person para masimot talaga natin. Then, bigla akong nataranta kasi bigla niyang tinapon. So, after natin mag-harvest, ayan naman ang second step. Kailangan natin hugasan siya isa-isa para maalis natin yung dahon sa pinakatuktok na bahagi ng kamyas. Yes, isa-isa mga mi, kasi hindi siya pwedeng ihalo sa gulay. Pangit yan. Then, after that, after mong hugasan, third step is pit-pit na. So, dahil wala ko makita ang pang-pit-pit, ginamit ko yung kamay ko. Grabe, masakit siya mga mi, kaya better to use na pang-pit-pit. Maghanap kayo dyan. So, third step, ayan, pipigain na natin para mawala na yung super asim na texture ng kamyas. After that, nag-prepare na ako dito ng labahita with yata. Dahil ginata ang kamyas nga pala yung recipe natin for today. So, ayan na yung finished product. Sobrang sarap niyan mga mi. Try nyo na din, promise. Di kayo magsisisi. Thanks for watching!